Ilang panahon matapos mapanaginipan ni Haring Nabucodonosor ang tungkol sa rebulto, nagpagawa siya ng isang napakalaking imaheng ginto. Ipinalagay niya ito sa kapatagan ng Dura, at ipinatawag ang lahat ng importanteng tao sa lupain, kasama na sina Sadrach, Mesach, at Abednego, para magsama-sama sa harap ng rebulto. Iniutos ng hari, kapag narinig niyo ang tunog ng trompeta, alpa, at pipa, yumukod kayo sa rebulto. Ang hindi yumukod ay ihahagis sa nag-aapoy na pugon. Sina Sadrach, Mesach, at Abednego ay mga kaibigan ni Daniel na lingkod ng Diyos. Yuyukod kaya sila sa rebulto na pinagawa ni Haring Nabucodonosor, o ang Diyos lamang ang sasambahin nila? Iniutos ng hari na patugtugin ang musika. Yumukod ang lahat at sumamba sa rebulto, pero hindi yumukod sina Sadrach, Mesach, at Abednego. Napansin ito ng ilang lalaki, at nagsumbong sila sa hari. Ang tatlong Hebreong iyon ay ayaw sumamba sa rebulto. Ipinatawag sila ni Nabucodonosor at sinabi, "Bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon na sumamba sa rebulto. Kapag hindi kayo sumunod, ipapahagis ko kayo sa pugon. Walang Diyos na makakapagligtas sa inyo." Sumagot sila, "Hindi na po namin kailangan ng isa pang pagkakataon. Maililigtas kami ng aming Diyos. At kung hindi man, o mahal na hari, hindi pa rin kami sasamba sa rebulto." Nagalit si Haring Nabucodonosor kina Sadrach, Mesach, at Abednego. Kaya, iniutos niyang painiting makapitong ibayo ang pugon. Iniutos din niya sa pinakamalalakas niyang tauhan na gapusin sina Sadrach, Mesach, at Abednego at ihagis sa apoy. Talian sila, at ihagis sa pugon. Sa sobrang init ng pugon, namatay agad ang mga sundalo nang mapalapit sila dito. Bumagsak sa apoy ang tatlong Hebreo. Pero nang silipin sila ni Nabucodonosor, 4 na lalaki ang nakita niyang naglalakad sa loob ng pugon imbes na 3. Natakot siya at tinanong ang mga opisyal, "3 lang ang ipinahagis ko, di ba? Bakit 4 ang nakikita ko? At iyong isa, parang anghel." Lumapit pa ng kaunti si Nabucodonosor at sumigaw, "Lumabas kayo, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos." Nagulat ang lahat nang makita nilang lumalabas sina Sadrach, Mesach, at Abednego na parang walang nangyari. Hindi nasunog ang kanilang balat, buhok, at damit, at hindi man lang sila nangamoy sunog. Dahil dito, sinabi ng hari, "Purihin ang Diyos ni Sadrach, Mesach, at Abednego." Nagsugo siya ng anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na nanalig sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos, ginusto pa nilang sila'y ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyusan. Ang ganitong pagsamba sa rebulto o Diyos-Diyosan ay nangyayari din sa ating panahon. Ito ay ginagawa ng mga kaibigan nating mga Katoliko. Ngunit ito ang tanong, maaari bang igawa ng larawan ang tunay na Diyos? Marami ang nagkaroon ng maling paniniwala na ang Diyos ay may larawan. Mabuti po ay ating alamin mula mismo sa Biblia kung may larawan ba talaga ang Diyos tulad ng inakala ng iba. Ingatan nga ninyong mabuti ang inyong sarili, sapagkat wala kayong nakitang anumang anyo ng araw na magsalita ang Panginoon sa inyo sa Horeb mula sa gitna ng apoy. Maliwanag ang pahayag ng Diyos na siya ay walang anumang anyo. Bakit? Ano ba ang kalagayan ng Diyos? Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ano ang mahigpit na tagubilin ng Diyos sa mga tao? Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangisman ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos, ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa 3 at 4 na sali ng lahi ng mga napupuot sa akin. Kaya ang mismong pagluhod na ginagawa ng mga tao sa mga larawang ito, ay ang mismong ipinagbabawal ng Panginoong Diyos. Binanggit din ng Diyos na hindi natin dapat paglingkuran ang mga larawang ito. Hindi ba't nakikita nating kanilang pinapasan, binibihisan, sinasabitan ng mga bulaklak, ipinagpuprosesyon, pinapahiran ng panyo, ipinagpipiesta, at kung ano-ano pa na ito'y maliwanag na pagsisilbi o paglilingkod sa larawan na hindi rin po dapat na gawin. Paano ang marapat ng pagsamba sa Diyos? Paano ba natin magagawa ang marapat na pagsamba sa Diyos? Atin na pong nalaman na hindi sa pamamagitan ng paggamit ng mga larawan. Atin pong tunghayan ang pahayag ng Panginoong Hesus.
Datapwat dumarating ang oras, at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Sabi ng Panginoong Hesus, ang mga tunay na mananamba sa Diyos ay sinasamba siya sa Espiritu at katotohanan. Ito ang marapat na paraan na pagsamba sa Diyos na dapat nating gawin dahil ito ang hinahanap ng Diyos na maging mananamba sa Kanya. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos, at sundin mo ang Kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao.